Welcome back sa Big James TV. Today's vlog mga kabilog ay pag-uusapan natin ang Retrobat, kung paano naman siya, joystick mapping at mag-add ng game. Papakita ko sa inyo kung gaano kadali lang. At syempre bago tayo magsimula, baka pwede pa subscribe naman Big James TV at hit ko yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos or any tech tips videos ay ma-notify ka. Paano nga ba siya i-mapping gamit yung isang joystick controller? So meron ako ditong joystick controller para siyang PS3 type. Hindi ko na siya mapapakita sa video. Alam niyo naman siguro yung PS3 controller. So ganito yung itsura. Ngayon, i-mapping natin siya gamit tong Retrobat front-end system natin. Para matesting natin lahat ng games na gagana dito lahat sa arcade natin na gagawin. Ang gagawin natin, i-access natin yung main menu. Tapos punta kayo dito sa controller settings. So dito sa controller settings, makikita nyo sa number 1, ito, USB gamepad. So pwede mo na siyang iset dito sa USB gamepad na player 1. Tapos i-mapping natin kung ano yung gusto nyo magiging mapping. So automatic na detect na nyo yung 1 gamepad detected na nakakonect dito. Lalagay ko na lang yung link sa description kung saan ito nabibili. Alan brand yung nakalagay dito. Kamukha siya ng PS3 controller. So press ko yung button, any buttons dito. And ako naman, imamapping ko na to, itong hawak kong buttons, kung ano yung nasa ion na gusto ko. Sa south, ayan, east, north, west. Tapos same lang din sa controller ng PS3, start and select. Tapos sa D-pad, up, down, left, right. And yung L1, R1 na analog, ng button sa taas ni PS3 controller. So yung kamukha niya kasi. Tapos left analog, up, left analog, left. Tapos right analog, up, right analog, left. So ayaw mag-left nung, ayun, gumana. LT, so ito yung L2 tsaka R2. Yan. Left stick press, ito yung analog na pipindutin mo. Ayan, tapos right. Tapos hotkey, yung hotkey na lang natin gagawin nating select. Ayan, para pagka ginamit natin siya, select and start, mag-exit siya. And then, back na kayo dito. Ay, bago kayo mag-back, reset mo nyo muna ng USB gamepad, controller 1, and back at back. Okay na tayo sa mapping ng controller natin. So, mag-trial lang tayo ng games. So, kung gagana ba siya. So, meron tayong PlayStation. So, tinesting ko na kasi. Yes mo lang. May mga missing BIOS kasi siya. So, hindi lahat ng BIOS na nilagay mo doon ay lahat ng emulators or emulated na console ay gagana. Pero marami naman siya kasing klase ng emulator like ng PS1. Hindi lang naman isa lang yung emulator niya. Automatic siya maghanap siya ng emulator for PS1. So, testing natin kung gagana itong controller dito sa PS1. Universal Interactive Studios Production. Kung makikita nyo mga kabilog, may nakikita kayong break ng PS1. Para siyang old TV style. Pwede natin tanggalin yan. So pag-uusapan na lang natin yan sa next videos natin. So focus na lang tayo sa pag mapping ng controller at ng games. So ayan, gumagana siya. Testing lang natin yung minap natin na controller. Para makita natin na working lahat ng mga buttons. So actually, naglagay na ako ng games bago natin gawin. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano naman maglagay ng mga games. Exit na tayo, start and select para bumalik sa mismo main menu. So ganun lang, balik lang kayo dun sa press yung start. So start kasi yung main menu and control settings para i-mapping siya. Ayan. So ganun din sa player 2. I-set mo lang pag may player 2 gamepad ka, set mo lang dito. Then sa controller mapping, automatic naman yan, i-mapping yan parehas. And then, proceed na tayo sa pag-add naman ng games. Ganito lang yon, quick tayo dito. Close nyo itong Retrobat na gamit nyo ngayon. Ayan. Punta tayo sa mga retro ROMs natin. So, na-download ko na to before. Ngayon, lalagyan na lang natin ng games yung mismong Retrobat. So, open mo yung Retrobat. Ayan. So, open natin yung Retrobat folder. So, click mo itong Retrobat. Tapos, Retrobat ROMs. So, dito mo ilalagay yung mga games na gusto mong ilagay. Example, lagyan natin ng PSP. So, lagyan natin yung pinakamababang games. Itong Pac-Man. So, try natin ng Pac-Man. Hanapin natin dito sa ROMs yung PSP. PSP. Ito, PSP. Ayan.
So, copy-paste lang. So, lalagyan natin lang lahat. Isa-isayin natin. So, meron tayong available ROMs dito. Tapos, Sega Saturn, yung pinakamababang files lang para mabilis lang mag-copy. Space Invader. Sega Saturn. Hanapin nyo dito. Kung wala siyang Sega Saturn, ito Saturn. So, possible ito yon. Copy-paste mo lang dyan. Tapos, next is PS1. So, kung wala din tayo, yung mababang files lang. Try natin itong Escape. PS1. Ang PS1 dito, PSX. Ayan. So, dapat yan mag-appear dun sa Retrobat. So, ito naman, Nintendo Wii. So, yung pinakamababang files lang, itong Zelda. Nintendo Wii, hanapin natin Nintendo Wii. Pero alam ko, Wii lang ito, Wii. So, dito sa ROMs, Wii siya. Yan lang yun. Ayan. Tapos, GameCube. So, hanapin natin yung GameCube. Kung di ako nagkakamali, ito, GameCube. Ayan. So, pili lang tayo pinakamalit na files para mabilis. So, Luigi Mansion. Tapos, last is Dreamcast. So, pili lang tayo malit na file. Ito, Marvel vs. Capcom. Tapos, Dreamcast. Letter D. Dreamcast. Ito, Dreamcast. So, ayun mga kabilog. Talagay na natin yung mga games. So, ganun lang siya. Paglagay ng games, pupunta ka lang dito sa rooms. Tapos, hahanapin mo kung anong console. Tapos naman sa mga games kabilog, ito na-download ko na kasi ito mga before, nakasave na sa PC ko. Pwede ko siyang ilagay anytime kung saan prod and system. So, kung pagdating naman sa mga games, marami yan kay Google search na lang, madali na mag-download ng mga games. So, balik na tayo sa Retrobat para makita natin kung nag-work yung mga games na nilagay natin. At ayan mga kabilog, bumalik na tayo sa Retrobat. Check natin kung pumasok ba yung mga games na nilagay natin dito sa Retrobat front-end system. So, yung unang-una is yung Nintendo GameCube, Luigi Mansion, Sega Saturn, Space Invader, Dreamcast, Marvel vs. Capcom, sa PlayStation, Escape, PSP, Pac-Man. So, okay yung games na nilagay natin. Pumasok lahat. Ngayon naman mga kabilog, para hindi kayo malito, pwede natin bawasan tong menu. So, punta lang kayo sa Start, tapos Game Collection. So, yung mga gusto niyang importanteng makita, itong ports, tanggalin mo na to. Itong Retrobat. Tapos, dito naman sa Collection, kahit tanggalin mo itong Last Play, Favorite, uncheck nyo lang yan. Arcade, Vertical, tsaka Gun. So, ang makikita nyo na lang dito ay mga emulated na games. Ayan. All games, yan, magkasama-sama yan. Tapos dito naman, per console, ayan, meron tayong game, isa sa Nintendo GameCube, Sega Saturn, Dreamcast, PlayStation, PSP. So, ito yung sample na games na pwede natin mailagay. Pwede naman yung iba pang games. So, hindi ko na mailagay lahat kasi ito lang naman yung sample. Like Mame, Neo Geo, Atari, at Miss Wave, pwede natin ilagay yon. Same process din, pero yung ibang games like na Wii U, PS3, Yuzu is Nintendo Switch. So, iba ang process, no? Halos same naman, copy-paste, pero may mga config lang din ginagawa. Pero gagawa natin ang video yun. Pero bago tayo magtapos, testing muna natin yung games na nilagay natin kung nag-work. Sa Retrobat na to, wala siyang Dolphin emulator. So, kung may internet ka, pwede mo na siyang direct i-download. Ayan, i-install na ni ES emulator yan. So, ayan, automatic magdi-display din yung game. Mas maganda pag install mo yung game, ay naka-install na rin yung emulator. So, ito mga kabilog, example, hindi gumagana yung buttons natin. Ibig sabihin, kailangan pa nating mapping yung buttons nito. So, ang gagawin nyo, pupunta lang kayo dito sa collection ulit. Balik natin yung Retrobat. Kasi sa Retrobat, makikita natin si emulator yon. Dito kasi sa Retrobat, andito lahat ng emulator. Meron lang siyang konting config. So, ito sa itong Dolphin na to. So, ito yung dindownload niya kanina. So, dito, makikita mo, controllers. Dapat gamit yung mouse para ma-mapping siya.
Ayan, kukonfigure mo dito. Or nadedetect na yan dito eh. Sample natin tong SDL controller. Testing natin yan. Ayan, so nadedetect na siya. Ayan, tapos save. Lagyan natin ng 1. Player 1, tapos save. Ayan. Check natin. Ayan, 1. Save. Ayan yung analog, right analog, so gumagana. So may problema ako dito sa right analog. Mukhang may sira tong right analog ko. So testing na lang natin. Balik ulit tayo dun sa GameCube. Ayan. Testing natin kung gumagana na uli yung buttons. Nintendo. At ayun mga kabilog, nagkaroon na ng konting adjustment dito sa emulator. Pagka gano'n nakapansin nyo hindi gumana, exit ulit natin. So yung sinetap natin controls, pupunta kayo dito sa press nyo yung start, press nyo yung OK and hold kung ano yung buttons na sinet mo sa OK. Tapos dito sa game option, palitan nyo lang yung emulator. Kasi baka namili lang siya na emulator. So hindi nakasetup doon, dito nakasetup na. Ayan, Libretto Dolphin. So automatic, gumagana na siya. Nintendo. Ayan, testing natin. Press start. So okay na. Ayan. So try natin sa ibang game. Try natin sa Sega Saturn. Kung gagana rin yung mga buttons natin, tsaka analog. So okay, gumagana siya. So automatic na-config na siya. And itong Dreamcast, try natin. Marvel vs. Capcom. Capcom presents. Ayos. Okay din, Dreamcast. You, Captain Command Colossus. And last is PlayStation na testing natin to kanina eh. Try natin itong PSP, Pac-Man. So ito example mga kabilog. Hindi siya gumagana. Ayan. So kailangan pa i-mapping to through sa emulator. So exit tayo dito, balik uli kayo dito sa emulator. Sa Retrobat, punta kayo dito sa... Ang emulator niya kasi is PPSP. PPSSPP. So pagdating dito, ayan, tapos dito sa settings. Settings. Ayan. Tapos controls. Control mapping. So dito, map lang natin itong mga buttons na dito. Ito yung controls niya. Try natin sa auto-configure. Ayan. Ayan. Okay pala, auto-configure na lang. So mas madali. So kahit auto-configure na lang, mas madali siya. Para wala ka masyadong i-setup. Ayan. Tapos, tignan natin kung may save siya sa baba. So wala, back na tayo. Balik tayo sa PPSP. PSP Pac-Man. Try natin kung mag-work na yung buttons. At ayun, okay na siya mga kabilog. Kung hindi siya gumana dun sa mismo config, palitan yung emulator. Baka may config siya sa emulator.
ito na siya kung paano gamitin bagong config sa desktop natin. And exit na tayo dito. At ganun lang ang paglagay ng games and pag-map ng controller. So, maraming busisi pero try nyo lang iulitin yung process para gumana yung mga buttons. Pero may kulang pa to. Yung final setup kasi is yung RetroArch. Sa next video na lang natin tuturo yung kung paano ginagawa yun. At siguro hindi ko na papatagalin, medyo mahaba na yung video. Hope na nag-enjoy kayo dito sa channel ko at natapos yung video kung paano maglagay ng games at mapping ng controller. So maraming salamat sa sumusuporta sa channel ko at pag-subscribe, and don't forget to subscribe my channel, Big James TV, and hit notification bell para pag nag-upload ulit ako ng videos or any tech tips videos ay ma-notify kayo. Kita-kits na lang sa next videos natin. Bye-bye!